Take a minute, let's mismanage our time. It's getting hot up in here. Hola, good morning ka-trippers. It's April 10. Kasama ko si G. Saturday. April 27. Same outfit. It's Saturday, April 27, 8:10 a.m. Ayan. Sana pumasa kagad ako. Magro-rock and roll kami ka-trippers. Going to MTO. Retake, pero ayos lang ganun ka na. Kukuha kami ka-trippers ng drive test para sa G1. Meron kasing exam pa sila dito. Maya na lang namin i-share yung trivia about sa drive test. Tapos baka na, kasi nag-exam. Tapos, ang nakuha ko lang, napas ko po yung section 2. Traffic signs and symbols. Pero yung rules of the road, unsuccessful. Kasi meron tayong tinatawag na 80% passing grade. 16 out of 20 lang dapat. Pag nagkamali, babush. So, pag naging 15 ka na, 15 na lang yung score mo, good luck, bye-bye. Hello, $16 retake. Later ulit ka-trippers. Waiting kami ngayon ng bus kasi 8:15 pa siya darating. Ito pala yung waiting area niya, ka-trippers. Some of the waiting area, meron silang provided na heater. Yung iba naman, open. Yan. Sa G1, yan yung knowledge test. Requirements yun dito sa particular sa Ontario province. Hindi pala basta-basta dito ka-trippers sa Ontario yung driving test nila, yung drive test. Yung tinatawag nila na driving graduated system. May nabasa kayo about sa tourist na sabi mo, share. Andyan ang bus namin ka-trippers. Going to Heron A. Heron 1A or Walkley Road. Walkley Road. Baseline. Heron 4A. Walking ka-trippers, transfer. Later ulit. Ayan ka-trippers, nandito na kami sa drive test. 1570 Walkley Road. Today is the day na mag-i-exam kami, written knowledge test. Every section, it will take, every section to 20 items. So, passing 16 over 20, 80%. Ka-trippers, hindi basta-basta dito yung Ontario Graduated Licensing System. You have to review talaga, ka-trippers. Hindi pwede yung basta lang. Later ulit. Bawal cellphone sa loob. Ganito. Guys, we're done! Pasado na po kami. We're done! Pasado na guys! Resbakan! Nag-resbakan sa amin yung mga empleyado doon. Ang masasabi namin dito, ka-trippers, ito drive test, drive examination center. May proctor sila, ka-trippers. Canada, the best. Oo, tapos tutulungan ka nila. It's not true. Tutulungan ka nila until you pass the exam. We are happy. So, very happy. Joke. Okay. Weird, no? Hello, so my God. Ito yan, ka-trippers. So, nakapass na ng exam. Continue, ka-trippers. Pag pupunta ka dito sa drive test nila, center, ito yung tinatawag na license
Ministry of Transportation Canada. So, equivalent po to ng LTO sa atin sa Pinas. Ito pa yung, sige, ito pa yung kwento. Sabi ko, Diyos ko, sabi ko, 3, ginaganon ko yung daliri ko sa papel. Yung mistake ko, sabi ko, nakadalawa na ako. Ganun talaga yung ulo ko. Yung ganun, no? Tapos, dalawa pa lang. Kwento natin. So, hindi lang yan, Tapos, sinaganon, sabi ko, Look at this, tingnan mo yung note ko, ka-trippers, kung ano na yung bagsak ko, ka-trippers. Yung, i-take note kasi, pwede magsulat doon? nagsulat ako kung tinitake note ko, kung nakailang mistakes na ako. Ang masaklap pa nito, ka-trippers, pag type mo, malaman mo correct. Pag mali talaga. Kaya mag-focus ka lang, wag ka mawawala sa mood. Yung exam kasi may twist. Kunwari, ang question niya, akala mo para sa kay ganito. Pero ang last niya na sentence, ay iibahin niya. So you have to read it carefully. Pero i-share natin pasalamat natin yung pinanood kong video, yung shinare mo. Si G1, yung basta ilagay nila namin dito sa screen, ka-trippers, yung nakatulong link siya, para mag-review. Aside doon, syempre, kailangan bumili din po talaga kayo ng MTO Driver's Handbook, yung latest edition, kasi malaking tulong po yun. Kasi ayan, nabinasa niya. So yun, pahawak ako ulitin yung ganun, napapahawak talaga ako na ganun. Sabi ko, Diyos ko, 4 na lang. Pero 18 na ako. Sabi ko, 18 na kasi tuloy-tuloy ko. Sabi ko, correct. So, talagang ihirapan na nila banda dun sa na-overwhelm na, kaya mag-take time kayo. Sa written, 4 ako, sa symbols 3. Sabi ko, Diyos ko, una pa lang mali na. Okay, game. Balik natin yung sa symbols na. Sabi ko, una pa lang mali na. Sabi ko, Diyos ko, pag nagkamali, binabasa ko masyado kasi na-anticipate ko baka bumagsak. Tapos yun, awa ng Diyos, 3 naman ang mali ko ron. May kita mo kagad, madidismaya ka pa nga, you failed 3. Pero sa baba na ng pinakabasahin mo, you pass, yung ganon. Yun naman, sabi ko, natatawa yung nandun, yung naka-duty. Matitense ka sa exam nila, ka-trippers, kung wala kang review. Okay lang na mag-retake ka na mag-retake dito only. $16. $16. Kwento namin from the top paano pagkuha ng driver's license dito sa specifically sa Ontario, Canada. Later. Trippers. Ay, dali. Ay, sandali. Ayan. Okay. 060. Sorry. Ayan. 50 na lang. So, ayan. Dito na kami ka-trippers. Ayan, may light to office. Maya ulit. Dito na kami sa Walkley 2A. Waiting kami sa bus 2 ka-trippers. Ito pala yung transit app namin na sinusundan. Ayun para madali lang. Walk 2A. So 2A. Yan lang ang i-download nyo, ka-trippers. Tapos sabi niya po number 2. Bus number 2. And then, yung time, ipoprovide niya rin kung ilang minutes na lang darating yung bus. Ayan. Within 2 minutes, darating na ka-trippers. Ito si G. Upo muna po. Malamig po yung hangin dito. Masasabi namin, accommodating lahat yung empleyado. Wala kang worry na may sistema ba na gano'n. Hola ka-freezers. Magkikwenta po si Y. Bata ko. Sige, game. Ayun, good afternoon. Thank you subscribers at new subscribers namin. Thank you po. Yung iba hindi nilalagay eh. Pwede kayo magpa-shoutout dyan sa comment. Thank you so much. Yan, samahan nyo kami sa new journey namin. Ay, sa naputol namin yung style namin ngayon, ka-trippers, yung humarap muna kasi puro na lang yung sa daan yung video. Try namin baka magustuhan niya. Ayun, pasado na po kami sa G1 driving. Sa G1 driving. Ako ang mistake ko dun sa written 4.
sa 16, tas sa symbol 3. Magugulat kayo kasi una sa taas pagka end ng 20 na question, you failed 4, pero pinakabasahin nyo dito, you passed the exam. Ayun na, sabi ko, thank you Lord. Tas sumenyas na ako dun sa mabait din yung nakabantay dun eh. Tapos yun na sa symbol naman, sabi ko, 1 saka 2, sabi ko, mali ka agad, Diyos ko, day. Sabi ko, ano ba ito? Pray na naman ako, pray. Balik tayo sa written, yung sa written. 18, ginaganon ko ng yung papel ko. Sabi ko, 3 na, Diyos ko, 3 na. Tapos yung pang 18, 4 na. Sabi ko, 2 na lang, Lord, 2 na lang. Ayun, nakalusot. Sabi ko, mga ganon-ganon ako, natatawa na nga yung nagbabantay eh. Tapos yun sa symbol, ganon din. Magkasunod na 1, 2, sablay, tas yun, tuloy-tuloy na, tontuwa na ako. Tas mga kalagitnaan, na-confuse yata ako yun sa parang ganun na symbol na full orange lang. Nabasa ko yun pero late na nasa bus na kami. Ayun, tas tontuwa ako nung nakapasa ako, ayun. Senyas ako kay Y, nakapila kasi siya eh. Ako nandun na, ayun. Tontuwa sila, tas dumaan kami dun sa nag-assist sa amin na nakalimutan namin yung pangalan po eh. Si sir naman, no? Hindi na namin nakuha yung pangalan. Tuwa sila para sa amin. Para kaming mga bata na gumagano. Hey, congratulations! Hindi, accommodating sila kasi bait po talaga. Maganda. Yay! Yung intention kasi namin nung Monday, 22 April, aalamin lang sana namin yung address ng Ministry of Transportation. Kaya lang, parang sayang ba, nung after ng work ni G, humabol kaming pumunta dun sa Walkley Road, MTO drivers. So, paghabol namin, dumating kami mga mga 6:15, between ng 6:15 to 6:30. Pagdating namin dun sa counter, kumuha kami muna ng ticket that is number para pipila ka doon, ka-trippers, konting tao. Paano na? Paggabi na pa-close. Kasi schedule nila ka-trippers 7 a.m. to 7 p.m. weekdays. Pag Saturday, 8:30 yata, mag-start ng morning. Nag-uusap kami sa bus na, sige, alamin lang natin kung ano yung anong mga requirements. Pagdating doon, sabi ng mabait na empleyado, yung apostil nyo, hanggang May 31 na, you must grab this dahil marami na kayong pagdadaanan. Oo, ka-trippers. Pagka nag-expired tong apostil nyo. Yung apostil ka-trippers, yan yung DL certificate. Makukuha yun sa pag sa Pinas kayo, makukuha yun sa papakita namin main. Sa inyo. Meron na kami. Makukuha yung DL certificate, dun lang po sa main. Sa, yun ba? East Hub? Sa Quezon City. Basta sa main po. Oo, dun lang makukuha yun. Ayos din doon, agahan nyo lang. After nun, makukuha nyo dun yung DL certificate. Dadalhin nyo po yun sa DFA. Kami dinala namin sa SM Manila kasi yun yung, pero walk-in lang naman ka-trippers. May 2 days na expedite, may 5 days regular days. Expedite kami, pero 5 days na namin nakukuha yung certificate. Kasi may iba kaming pinaprocess na eh. Ang gusto namin sana, international drivers license. Pero ang presyo, maabot siya ng 4,000 to 5,000 yata yung pagkakaano namin. Pakisabi kong sa comment kung tama. So, naririnig lang namin sa research na pwedeng gamitin yung IDL, International Driver's License, dito sa Canada. Pero, ang pinrocess lang namin, kasi nagtitipid, nag-apostil lang kami. Pagkakuha ng apostil, ayun, ang inabot namin dito sa drive test, yung certified nila ng mga offices. So, pag abot, kukunin sa'yo ka-trippers yung driver's license mo, original, passport, and then yung apostil nyo na DL. Pag na-present nyo sa kanila at naka-state doon kung ilang years kayo, merong tinatawag na merit or i-credit nila ang lahat ng points na yon into their license. They will see your starting experience. Katulad sa akin, nagulat sila, you're driving since 1995. Natutuwa na sila doon.
ang ganda ng system talaga nila, ita-type nila yung name mo, wala nang middle initial, pero i-check nyo lang, kunyari ako Rogelio talaga. Date of birth, Oo, name, yan ang importante lang. meron po kayong eyeglasses, i-check nila. Oo. So on the spot, pagkakuha ng tatlo na yon, passport, DL, apostille na certificate, DL, Papasok na nila sa system nila. papasok agad sa system. Ang babayaran nyo lang dyan ka-trippers is 106 Canadian dollar as of April 22, 2024. So, nung pagbayad namin, kasama na dyan yung knowledge test ka-trippers na 16 Canadian dollars. Ang knowledge test na yan, it's either may option ka kung gusto mong kunin on the spot or hindi muna. Kasi within 1 year, makakuha mo yung yung knowledge test. Okay. So, sa akin, kasi individual kami ni G, ang ginawa ko, tuloy-tuloy lang. Walang review. Akala ko kasi may beginner's luck ba na baka pwede ito, laula na lang. Hindi talaga. So, pagdating mo dun sa knowledge test, may proctor na in charge. Nasa system, tatawagin Nakalabas ng na name lang mo. din yun. I-click lang nila. Then, pag tinanong na, do you like to proceed? 30 minutes na lang yung remaining mo. Pag hindi mo natapos to, hindi na kita mapagbibigyan. Oo. Basta 7 cut na sila. Siya nag-proceed siya. Ako, They will ask also ka-trippers if which language you prefer. Yes. Say kung gusto mo ng French, English, lahat na like mo na ready sila for that. That's good. So, ka-trippers, nung sabi, tinanong ako na you have 30 minutes, madidisappoint ka lang kasi wala kang ng time para you will be given 2 section of knowledge test. That is number 1, 20 items, rules of the road. Number 2, yung traffic signs and symbols. Each 20 items na yan per section, dapat mapass nyo po yung out of 2016, equivalent to 80%. So, dahil po ako, mayabang, dara-daratso, walang review, as in, wala talaga, no idea, nang hula pero lang ako. napasa mo yung isa. May tricky, medyo may mga tricky. ganon. Nung lumampas pa lang ng 4 ng mistakes ko, wala na. 0 na, retake na yon. In-advisean pa rin ako ng proctor ko, you have 10 minutes para sa second mo na exam. Go pa rin. Sa second section, pasado ako. So, ka-trippers, eto lang. Basta nakapasa ka sa isa doon, ang i-retake nyo lang, isa allowed kayo. Less than 1 year, pwede mong i-take yon. Ito mo, galing no? The system is... Tapos, ka-trippers, magbabayad ka lang pag nag-retake ka. Kung gusto mo ng unlimited retake, okay lang, huwag kang kakabahan. Mag-ready ka lang na $16 ang Canadian dollar. Pero, bago kayo pumunta doon na mag-retake, bayad muna ulit. Kuha ka ticket, punta ka sa counter for payment, you can use cash, debit, credit card, possible po yun. Kaya, pero ang masasuggest namin, magbasa kayo ng book. Ako siya sa book. And online. Ilagay na lang namin ka-trippers dito yung MTO Driver's Handbook and yung link ng sa YT na pinapanood namin, G1 exam. Thank you, Ayana, pala sa pagpalit pahiram ng book. Binasa niya. Yan yung pag visitor ka dito sa Ontario, pag less than 60 days, visitor ka, you can use your driver's license. But if you will stay here more than 3 months, you should have your IDL, International Driver's License. Pero, once you chase a new car or used car, kasi sa plate number, gagamitin yan ka-trippers, yung driver's license nyo, Canadian driver's license. So ngayon, pag wala kayong Canadian driver's license, wala kayong plate number, and then hindi din kayo may issuehan ng insurance. Kasi separate yan, ka-trippers, yung insurance, ang DL, at yung plate number. So ngayon, kung pagsasabayin, pag wala kang DL, hindi ka makaka-purchase ng car mo. Kapag mag-iipon muna kami for second-hand car. Ito pa pala ka-tripper sa G1, since meron po kami, na-credit po yung points namin
from the time na nag-start kami sa Philippines. So, pwede mako-convert yung G1 namin. Mag-jump siya sa full G. Basta ipasa namin yung driving test. But you need what? A car, rental, you need to book an appointment. Tapos, it's either magre-rent po kayo ng car or may, yung car talaga, own car. So, ngayon, pag nagpa-book po kayo, since full G kami, magbabayad kami ng 90.75 Canadian dollar. Yun na po yung the best full G. Less yung limitation. If, sabi naman nila, pagka hindi ka nakapasa ng full G, yung G2, but merong limited. For example, yung midnight, yung shinare. Kasi ganito yan ka-trippers. Ang G1, equivalent sa Pilipinas ng student permit. So, hindi ka makakapag-drive without full G na 4 years experience. Minimum of 4 years experience. So, after mo mag-G1, wait ka muna ng G1 mo ng 12 months. Tapos, kukuha ka pa ng G1 exit test. Yun yung exit test na yun, magdadrive ka kasama ng instructor. Tapos, ang G2, makakaproceed ka lang pag nakapag-wait ka ng 12 months. Yan yung sa from the beginning kung zero ka talaga, wala ka talaga, na hindi ka nag-provide ng apostille mo, wala ka talagang experience. So, G1, magdadrive ka, you will wait for 12 months. After yung mag-wait ng 12 months, then magpuproceed ka naman sa G2, and then G2, yung G1 at G2, pag nagdadrive po kayo, lang po kayo ng 5:01 a.m. to 11:59 p.m. Kasi pag 12 midnight until 5 a.m., bawal na bawal po kayo magdadrive dito sa Ontario. Naalala na. Tapos, sa G1, pag wala po kayong kasama na driving instructor, o di kayo yung experience, full G, that is ano full po kayo, masususpend, or may kulong kasi dito ka-trippers, jail time na 6 months. Kaya wag na. So, kailangan magbasa talaga ng driver's handbook, MTO. So, kung may car kayo, dapat meron provided, say $16 to $18 yan, mabibili ka-trippers. So, better always follow the rules and the law. So, just wait for full G. Pray lang, tas kaya naman yan Ang full G kasi ka-trippers, pag naghanap ka dito ng work, yun laging, especially sa transportation, hahanapin talaga agad yung full G. Kahit na may IDL kayo dito ka-trippers, kung wala naman kayong apostille, hindi pa rin i-carry over. Yung apostille po talaga, yung letter of authentication, hinahanap po. Pinaka-suggestion namin, sige lang, punta na kayo apostille, okay naman dyan sa main nila sa main. Maano na sila, alam na nila na kailangan. Then meron ka-trippers, i-share ko lang, merong reciprocating country or jurisdiction, merong non-reciprocating jurisdiction. Sige nga. Sa reciprocating, say Canadian provinces, territory, or other country na indicated doon sa manual na nakalista, say Australia, Canadian provinces, Korea, Taiwan, Japan, say yung Aloman, basta doon sa list. Makakabili kayo lang sa opisina nila or yung pinahiram sa akin ni Ayana sa Walmart. Yan po. Yung driver's handbook. Aside doon, meron din yun sa Bili na ako noon pag gusto nyo, ganun. Drive test. Doon lahat. Mapapurchase nyo rin yun, ka-trippers ebook. Pwede rin online, pwedeng hard copy, kung ano yung preferred nyo na So, eto na. So, ngayon, kung wala kayo sa reciprocating country na yon, jurisdiction, so, ang gagawin nyo, kasi kung ando doon kayo, it doesn't mean na reciprocating, nasa agreement country kayo, memorandum of agreement, whatever they call it. Kung full G ka doon, sa country mo, then, ita-transfer nila din dito na full G. Pero, kung dyan, kumwari, doon ka sa BC, or Alberta, tapos hindi ka naman pala full G, hindi nila yan i-acknowledge dito na full G ka. So, back ka pa rin sa G1. So, dito naman tayo sa non-reciprocating jurisdiction, yung hindi kasama. Ang Pilipinas, hindi kasama. So, kung may more than 24 months ka, so may 8 months na alawa, 8 months, from 12 months na dapat waiting time mo, magiging
8 months na lang. Pero kung less than 12 months or less than 24 months, ang mangyayari niyan ka-trippers, may waiting time talaga na 12 months. So, malaking bagay yung letter of authentication dito sa Ontario. Hindi ko alam talaga kung ano yung meron sa iba. Focus lang tayo dito sa Kwento mo na yung experience mo sa last na nakaka-10. Ayun. Kwento ko na yun sa akin. Hindi, yung experience ko naman doon. Yung last kanina. Siyempre, mahirap ka trippers kasi iti-twist ka nila. So, kailangan take your time. Hindi ka mamadali ng proctor mo. You have all the time. Kung gusto mo, meron Yan na ang kasama dun. Share ko kagad sa kanya. Mahal, just don't rush. Basahin mo ng paulit-ulit pag confused ka. Hindi ka nila ira-rush. They will give you time talaga. Ang bait talaga ito yung malapit ka ng walang ganon. Basta intindihin mo. And then they will ask you, did you pass? Ganun lang. Oo. Tatanungin ka nila kung did you pass. Pero sa monitor nila, Makita nila. Pero sinisure lang nila kung honest ka. Ganun, honest ka lang. Pag nakapass ka na, uupo ka doon. Oo. Sa take a seat. Meron doon chair nila na provided, Oo. waiting. Kasi tatawagin yung name mo and then they will provide you the card. Kasi parang yung happiness mo, makikita mo rin magre-reflect din dun sa nagbabantay na kasi yung in charge din doon, sinabihan din na before you leave, you wave to me na. Ganon yung lang. Sabi sa kanya, you look smart, you will pass now. Yung isa naman niya sa akin, yung babae na, ginaganon ko talaga, sabi ko 3 na. Tapos number 18, sabi ko 18 na. Nagkamali pa, sabi ko, Diyos ko, 4 na, 2 na lang pulo. Yung 1920. By experience yan ka-trippers pag ando dun kayo sa situation. Yung lang ba, yung dito talaga wala kang choice. Pero in short po, kaya niya yan. Basta review lang, apostille, kaya niyo lang, tas pray lang. Wala ka dito yung choice ka-trippers, dumaan ka sa process. Yung sarap kasi mararamdaman mo na pinaghirapan ko po. 30 days nga po pala, hindi nyo kukunin doon sa opisina. They will send it to your address. Mostly may bahay dito, merong mailbox. Hindi sa harapan, meron sila talagang portion na puro pang mailbox. Yun ang tatalungin namin kay Ate Paige. Ay, magagamit din yan yung Ontario's DL namin. Aside din syempre sa bank na yung address para kumuha ka trippers ng OHIP. Yun yung Ontario's step by step na kami. Health insurance. Next naman OHIP naman share namin. Sana subscribe kayo at matuwa rin kayo sa new journey na. Yung OHIP ka-trippers, kahit bago ko pa lang dito sa student permit. Yun ang tutuklasin natin. And temporary, basta temporary permit, pero may restriction yon. Pwede kang kumuha with restriction. So, sunod na yon kasi hindi pa namin alam. Sa atin, para rekta na yung confused, parang kami laging dalawa confused. Yung sa atin yung talagang direkta na huwag ka mag-ano ka-trippers. Sharing lang to sa amin ka-trippers. Huwag nyo na isipin yung ganyan. Basta sabayan nyo lang lagi nagdasal. Bibigay niya yan. Again, thank you so much sa mga nagsasubscribe. So, mag-focus lang kayo na i-review nyo ka-trippers ang driver's handbook and then review lang dun sa online ng YouTube na exam. Mapapasa nyo na agad yun. Pwede mo share sa kanila yung link na video na tapos yung picturean niya rin yung book na sinasabi niya. Para hindi kayo ma-disappoint, not less than 1 hour kayo pumunta dun sa wag yung wag na yung pa 7 p.m. because 7 to 4 yung work. Kasi 5 yung 4 yung out niya pero dumadating siya dito na past 5. Depende sa then bus magta-travel pa kasi may schedule kasi ng bus dito ka-trippers. So pag wala kang service, you have to wait talaga sa bus. Pero expected na namin yun. Back to 0 muna ulit. Pero na maging masaya, tingnan mo naman, no? So yung expenses ka-trippers, yung binayaran niya is 106. Kasi hindi naman siya nag-retake. So, 106 kasama na yan dyan. First take niya lang, kaya congratulations. Hinikilig. Wala sa pagmumukha ko na kasama na yan yung $16 dyan sa knowledge test. Sa akin naman, 106 and then plus retake ko na $16. Muntik na ako talaga mag-retake ulit ka-trippers. Nag-retake yung pero. Kakabahan ka na talaga kasi.
Tawanan nga kami. Yung sa kwentuhan namin, pareho kami ng mali. no. Ayun. Hindi kami magkasabay doon na nauna ako kasi pumila pa siya, magbabayad siya ng 16. Na-worry pa kami noon. Kasi yung chismis, additional 106 plus 16 mo. Kasi maniniwala Mahilig siya kasi makinig ka tripper sa sabi-sabi. So, nasusway tuloy siya. nawawala sa mood. So, ang sa akin, ka-trippers, lagi akong, pag nasusway siya, magre-research pa din ako. Yun ang kaganda Kasi sa ayoko kanya. kasi ka-trippers yung nakikinig sa sabi-sabi kasi sa iba siya, experience. kaya iba yung Sa experience tiwala. kasi namin na syempre pag nag-work ka kasi Kami na dapat lagi. sana ka-refer. Saan sa Biblia yan nakabase ang sinasabi mo? Sinasandalan ko na lang siya. Hindi naman ganon. Ako minsan nasasandalan niya pero wala sablay eh. Ganon, hindi ko yun. Ayun. Maraming salamat. Sana nag-enjoy kayo. Ang haba na ito ka-trippers. Kaya nga eh. Maboboard kayo. Hindi, Kung mamadali tatawa. naman kasi namin ang sasabihin ka-trippers, sa susunod siguro fluent na kami kasi first namin to yung humarap sa camera. Pero na. medyo Comfortable na kami sa skin namin. marami Okay na pong pumapalo. Gagalingan pa namin lalo. Ready kami sa suggestion na ganito gawin nyo para mas nakakatuwa kayo. Ito pala Okay. ka-trippers, ano to sige, sunod namin na kwento. Kung kaninong bahay to. Oo. Si Sunod na. Miggy yung yan sa isang picture. Yung dog ni Ate Paige. Thank you. Ingat. Babush! Ayun.